Mapanagutang paggamit ng social media bilang mamamayan, Learning Competency 3B. Napatutunayan na ang mapanagutang paggamit ng social media bilang mamamayan ay paraan upang magkaroon ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa at katiwasayan ng bayan. Suriin ang mga susunod na sitwasyon sa kasagutin ang mga gabay na tanong. Sitwasyon 1. Si Joshua, isang grade 7 student, ay nakakita ng post sa Facebook na nagsasabing walang pasok bukas dahil may malakas na bagyo at posibleng pagbaha. Walang nakalagay kung saan galing ang balita at wala ring opisyal na pahayag mula sa paaralan o barangay. Dahil naniwala agad siya, agad niya itong shinare sa kanyang Facebook at group chat ng klase. Dahil dito, maraming kaklase ni Joshua ang naniwala. May ilan na hindi na nag-aral para sa klase kinabukasan at may mga magulang na nalito at nag-alala. Nang dumating ang umaga na pag-alaman na may pasok pala at hindi totoo ang post. Mga tanong. Una, ano ang ginawa ni Joshua na naging problema? Sagot. Agad na nag-share si Joshua ng balita sa social media kahit hindi niya alam kung ito ay totoo at walang opisyal na pinanggalingan. Pangalawa, ano ang epekto ng kanyang ginawa sa kanyang mga kaklase at mga magulang? Sagot. Nagdulot ito ng kalituhan at pag-aalala sa kanyang mga kaklase at magulang. May mga naniwala sa maling balita at hindi naghanda para sa klase kinabukasan. Pangatlo, nakatulong ba ang kanyang pag-share sa kaayusan ng komunidad? Bakit? Sagot, hindi dahil ang maling impormasyon ay nagdulot ng kalituhan at problema sa halip na makatulong sa kaayusan at katahimikan ng komunidad. Sitwasyon 2. Si Rhea, isang grade 7 student, ay may parehong magulang na nagtatrabaho bilang OFW sa ibang bansa. Dahil malayo ang kanyang mga magulang, madalas silang nagkakausap gamit ang video call at chat sa social media. Araw-araw, naglalaan ng oras si Rhea upang makipag-usap sa kanyang mga magulang. Ikinukwento niya ang kanyang mga karanasan sa paaralan, humihingi ng payo kapag may problema, at ibinabahagi ang kanyang mga tagumpay at pagsubok. Sa pamamagitan ng social media, nananatiling matibay ang kanilang ugnayan bilang pamilya kahit sila ay magkakalayo. Dahil sa regular na komunikasyon at maayos na paggamit ng social media, nagkaroon si Rhea ng gabay at suporta mula sa kanyang mga magulang. Natutulungan siyang gumawa ng tamang desisyon at manatiling maayos ang kanyang pakikitungo sa ibang tao sa paaralan at sa komunidad. Mga tanong. Una, paano ginamit ni Rhea ang social media sa mabuting paraan? Sagot, ginamit ni Rhea ang social media upang makipag-ugnayan sa kanyang mga magulang sa maayos at regular na paraan sa pamamagitan ng chat at video call. Pangalawang tanong, ano ang naitulong ng social media sa ugnayan ni Rhea at ng kanyang mga magulang? Sagot, napatulong ang social media upang manatiling matibay ang kanilang ugnayan bilang pamilya kahit sila ay magkakalayo. Pangatlo, paano nakatulong ang maayos na paggamit ng social media sa kanyang pakikipag-ugnayan sa kapwa at sa kaayusan ng komunidad? Sagot, dahil may gabay at suporta mula sa kanyang mga magulang, nagiging mas responsable si Rhea sa kanyang mga kilos at mas maayos ang kanyang pakikitungo sa kapwa sa paaralan at komunidad. Sitwasyon 3. Si Liam, isang grade 7 student, ay naging tampulan ng tukso sa kanilang class group chat matapos may mag-post ng edited na larawan niya na sinamahan ng mapanirang caption. Maraming kaklase ang nag-react ng haha at may ilan pang nagdagdag ng masasakit na komento. Si Ella, isa ring grade 7 student, ay nakakita ng nangyayari sa group chat. Sa halip na makisali sa panlalait, hindi siya nag-comment ng masama. Minabuti niyang i-message si Liam upang kumustahin siya at ipaalam na mali ang ginagawa ng iba. Inireport din niya ang post sa kanilang guro at hinikayat ang iba na ihinto ang panlalait. Dahil dito, natigil ang pag-aasar sa group chat. Nabura ang post, humingi ng paumanhin ang ilan, at naging mas maayos muli ang samahan ng klase. Mga tanong. Ano ang problemang nangyari kay Liam sa social media? Sagot, naranasan ni Liam ang cyberbullying dahil sa panlalait at masakit na komento tungkol sa kanya sa group chat. Pangalawa, ano ang ginawa ni Ella sa halip na makisali sa cyberbullying? Sagot, hindi nakisali si Ella sa panlalait. Sa halip, ipinagtanggol niya si Liam. Inireport ang maling post at ipinaalam ito sa guro.
Pangatlong tanong, paano nakatulong ang kanyang ginawa sa samahan at kaayusan ng kanilang klase? Sagot, nakatulong ito upang matigil ang cyberbullying, maging maayos muli ang samahan ng klase at mapanatili ang respeto sa isa't isa. Paglalahad. Ang tatlong sitwasyon ay nagpapakita na ang social media ay malaking impluensya sa ugnayan ng tao sa kaayusan ng pamayanan. Sa sitwasyon 1, ipinakita na ang hindi mapanagutang pagbabahagi ng maling impormasyon ay nagdudulot ng kalituhan, pangamba at hindi pagkakaunawaan sa komunidad. Sa sitwasyon 2 naman, ipinakita na ang maayos at makabuluhang paggamit ng social media ay nagiging daan upang mapanatili ang matibay na ugnayan ng pamilya at gabayan ng isang mag-aaral sa paggawa ng tamang desisyon. Samantala, sa sitwasyon 3 naman, ipinamalas ng pagiging responsable at makatao sa paggamit ng social media ay nakatutulong upang maiwasan ang cyberbullying at mapanatili ang mabuting samahan sa loob ng klase. Sa kabuuan, napatutunayan na ang mapanagutang paggamit ng social media bilang mamamayan ay mahalagang paraan upang magkaroon ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa at mapanatili ang katiwasian ng bayan. Sapagkat ang bawat kilos online ay may epekto hindi lamang sa sarili kundi sa buong komunidad. Bilang isang mag-aaral at mamamayan, maipakikita mo ang mapanagutang paggamit ng social media sa pamamagitan ng pag-iisip bago mag-post o magbahagi ng impormasyon. Siguraduhin kung totoo at makabuluhan ang binabahagi at iwasan ang panlalait at pagkakalat ng maling balita. Gamitin ang social media upang magpakita ng respeto, makipag-ugnay ng maayos sa kapwa, at makatulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa paaralan at komunidad. Salamat sa pakikinig at panonood. Hanggang sa muli, paalam!